Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Ang Demon Blood, isa sa mga nakasulat sa libro, noong nakaraan sa mundo ni Baek Jung-hyuk, ay sinakop niya ang Blood Demon Sect sa ilalim ng utos ni Baek Jung-hyuk. Isa sa mga magandang impluensya sa martial arts sa kanilang mundo ang laban ni Baek Jung-hyuk at ang Blood Demon. At matapos ang matagal na laban niya kay Baek Jung-hyuk, ay natalo ang Blood Demon. Nang labanan ni Roman ang lalaki noong araw, ay nagkaroon ng kahihiyan ang Blood Demon. Ang abilidad na itapon ang pride para maging malakas. Naalala ni Roman si Chris na magkahalintulad sila ng Blood Demon. Tinatanong ni Chris kung paano siya lalakas, kaya sinabi ni Chris kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Roman kay Chris na ito ay nangangahulugang hindi niya lubos na sinusunod ang mga paraan na itinuro sa kanya sa buong buhay niya. Kung sasabihin niya sa kanya ang isang sagot kay Chris, paano ba ito magiging kakaiba mula sa kanya mga desisyon sa buhay na iyong ginawa hanggang sa ngayon? Gayunpaman, kung gusto ni Chris na mahanap ang sagot, kailangan niyang ito hanapin ng sa kanya sariling mga palad. Sinabi ni Roman kay Chris na kailangan niya sumunod sa kanya, at matuto ng ginagawa niya. Dahil sa loob ng 6 na buwan, ay aalis siya sa teritoryo ng Dimitri dahil sasabak siya sa nagaganap na digmaan. Kaya, obserbahan niya kung paano siya lumalakas sa ibang mga kalaban na kinakaharap niya, at tingnan niya kung paano niya tinatalo ang iba't ibang mga kalaban, kung patuloy pa din siya sinusundan pagkatapos ng 10 taon na nakalipas. Dahil doon mahahanap niya ang tamang sagot na hinahanap niya. Kinagabihan, sa kwarto ni Chris, si Chris ay iniisip pa din ang usapan nila ni Roman sa umaga. Naalala ni Chris sa training camp ng Dimitri. Sinabi ng kanilang instructor na magsasanay sila hanggang maramdaman nila ang mana nila. Nagulat ang mga kasamahan nila dahil si Chris ay naramdaman ng mana sa kalahating taon. Nag-usap sila ni Captain Jonathan at Chris. Si Jonathan ay inabot ng 3 taon para maramdaman ang aura niya. Sinabi ni Captain Jonathan, sa simulang araw na ito ay si Chris ay isa ng ganap na 2-star aura knight na. Pero iniisip niya pa din ang sinabi ni Roman tungkol sa sinasabi niya hindi mahalaga ang pagsasanay niya sa 10 taon, subalit sa oras na yun hindi maitatago ang katotohanan na ang kanilang pamamaraan, at kanilang itinuturo ay hindi tama, kaya ang rason na tumatawa siya. Kinabukasan, sa loob ng training camp ng Dimitri. Nagulat si Captain Jonathan sa sinabi ni Chris sa kanya. Nagsalita si Chris na gusto niyang sundan ang young master nila sa nagaganap na digmaan dahil mas gusto niya pang lumakas. Tinanong ni Captain Jonathan kung mayroon bang nangyaring problema sa kanila. Naintindihan ni Captain Jonathan ang binabalak ni Chris. Sinabi niya na wala siyang magagawa para pigilan ang desisyon ni Chris. Dahil doon, sinabi ni Jonathan na si Chris ay hindi na parte ng Dimitri Knights, at sinabi niya din na kung ano mangyari ay palagi niyang protektahan ang young master nila, at sana magawa ni Chris ang goal niya. Nagpasalamat si Chris kay Captain Jonathan. Naalala ni Captain Jonathan ang mga alaala niya nang nasa prime pa siya. May nakita siyang bata na umiiyak kasama ang mama niya. Ang bata ay yun ay si Chris. Umiiyak ang batang Chris dahil namatay ang mama niya sa nagaganap na labanan. Nagpapasalamat si Captain Jonathan dahil willing siyang sumunod sa young master nila. Ang ibig sabihin doon ay hindi na dapat tawagin si Roman na tanga. Sinabi ni Captain Jonathan na kailangan niyang sundan siya dahil kailangan niya ihanda ang sarili niya ngayon. Pero si Chris ay naguguluhan sa sinabi ni Captain Jonathan. Sinabi ni Captain Jonathan kay Chris na, kung gusto niya mabuhay sa loob ng labanan ay kailangan niya siyang sundan sa ituturo niya. Dahil kailangan niya ng secret weapon na kailangan niyang aralin. Dahil doon, natuwa si Chris sa sinabi ni Captain Jonathan dahil tuturuan siya ng master niya. Sa umaga sa palengke ng Dimitri, may mga kinakalat na chismis tungkol sa young master nila na si Roman ay linigpit ang buong Blood Fangs. Inakala ng mga tao na hindi totoo na linigpit ng young master nila ang Blood Fangs. Inakala din nila na plinano ng mga knights ng Dimitri para sa ikakabuti ng young master nila. Naririnig ni Kevin ang pinag-uusapan ng mga tao na linigpit ni Roman ang buong Blood Fangs. Hindi makapaniwala si Kevin dahil ang young master nila ay nakaya ng sirain ang isang branch ng Blood Fangs, pero may tiwala naman siya dahil nakita niya kung paano tinalo ni Roman ang grupo ng Blood Fangs. Nagulat si Kevin dahil tumupad si Roman sa pangako sa sinabi niya sa kanya nung chapter 2. Pero sinabi ni Kevin na baka hindi iyon ginagawa sa kanya ng young master nila para lang sa kanya. Tinawag siya ng boss niya dahil kailangan niya maglinis sa trabaho niya. Bago siya umuwi sa bahay nila, sumang-ayon naman si Kevin.
Gusto ni Kevin na maging katulad ng young master nila na malakas na sapat na para protektahan ang mga tao. Inaalala ni Kevin sa mundong ito, dahil mayroon mas masama pa sa grupo ng Blood Fangs, gusto ni Kevin protektahan ang pamilya niya kaya gusto niya maging malakas. Pero hindi niya alam kung paano siya magiging malakas, at gusto ni Kevin na makita si Roman, pero siya ay masaya na sa mga nangyari. May taong tumatawag sa pangalan niya, nagulat si Kevin sa nakita niya, dahil nasa harapan niya si Roman. Tinatanong ni Kevin kung ano ang ginagawa ng young master nila. Pero bago doon, lumuhad siya kay Roman, at nagpasalamat muna si Kevin kay Roman dahil nakaligtas ang pamilya niya dahil sa kanya. Dahil kay Roman, hindi na sila pinagbabantaan ng Blood Fangs, at nagpapasalamat din siya kay Hans dahil nakahanap siya ng lugar na pwedeng pagtrabahuhan. Hindi alam ni Kevin kung paano siya magpapasalamat sa young master niya. May inaalok ang ating bida na magandang ideya kay Kevin. Kung tatanggapin ni Kevin ang inaalok ni Roman, hindi na siya mag-alala sa financial issue ng pamilya niya, at bukod pa doon, makakatira sila sa komportableng tirahan, at makakatikim sila ng masasarap na pagkain. At ni-enjoy ni Kevin ang buhay sa labis na maganda ang buhay niya kapag oras na libre ang oras niya. Ang kailangan ni Roman, dapat si Kevin mamuhay kasama si Roman. Kung magiging tapat si Kevin sa kanya, tutulungan siya ni Roman sa pamumuhay ni Kevin na hindi niya pagsisisihan. Hindi makapaniwala si Kevin sa naririnig niya kay Roman kaya naging seryoso siya. Kaya inaampas niya ang ulo niya sa sahig ng malakas. Nangangako si Kevin na ang buhay niya nakasalalay na kay Roman. Kung ipag-uutos ni Roman na mamatay siya, gagawin ni Kevin, at kung sasabihin sa kanya na pumatay, tatapos siya ng buhay ng ibang tao sa utos ni Roman. Basta mangako si Roman na protektahan niya ang pamilya niya dahil ang buhay ni Kevin nasa kamay na ng ating bida. Tumutulo ang dugo ni Kevin dahil sa paghampas ng ulo niya sa sahig. Nakita ni Roman na pinapakita ni Kevin ang loyalty niya gamit ang sariling dugo niya. Naalala ni Roman ang crazy stallion na tao sa nakaraan buhay ni Baek Jung-hyuk. Sa isang utos ni Baek Jung-hyuk, kaya niya labanan ang 100 kalaban, at hindi siya babalik hanggang hindi niya natatapos ang mission niya. Natutuwa si Roman dahil si Chris ay may kahawig sila ng Blood Demon, bukod pa doon, si Kevin ay may kahalintulad sa Mad Demon. Natutuwa si Roman dahil sulit ang oras niya, sa pagpaplano, dahil mapapa sa kanya silang dalawa na si Kevin at si Chris.